Agad na umuwi sa may Forbes si Trisha. Isang sikat na subdivision sa Ayala. Pinili niya roon dahil mahigpit ang security, at hindi basta-basta nagpapasok ng kung sino man. Saka ang mga nakatira roon ay tila walang pakialamanan. Mainam sa kanya iyon, dahil ang totoo, ay wala nang pinagkakatiwalaan na tao ang dalaga. Mag-isang linggo na ang lumipas, magmula nang may kwentro niya ang ex niyang si Marcus, sa pagmamay-ari niyang resort. Hindi niya pa rin malubos maisip, na halos sa 16 na taon nang nakalipas, ay muli silang nagkatagpo. Sort of, sigurado siya na may plinaplano ito. Hindi pa rin ni Trisha tukoy, kung anong binabalak ni Marcus. Ngunit nakakasiguro siya, na isa lamang ang hangad nito sa buhay niya, iyon ay ang pasukin, at guguluhin na naman nito ang buhay niya, na matagal din naging payapa. Muli siyang sumimsem ng red wine, ng mga sandaling iyon, nalasahan niya ang manamis-namis, at mapakla nitong lasa. Ngunit binaliwala niya iyon, kailangan niya iyon sa ngayon. Ilang gabi na rin kasing hindi siya makatulog ng maayos, magmula nang mag-cross ang landas nila ni Marcus. Ano ba? Bakit hindi ka nalang nanatili sa kung saan ka naroon, Marcus? Sana hindi nakita ulit. I hate you. Walang ano-ano'y bigkas ng dalaga. Pinag-cross niya ang dalawang braso, matapos niyang nainom ng tuluyan ang laman ng wine glass. Unti-unting naglanda sa pisngi niya ang masaganang luha. Hindi niya akalain na muli niyang mararamdaman ang pamilyar na damdamin, na akala niya'y matagal na niyang naibaon sa limot. Muli ay hamayon sa nakaraan ang isip niya, kung saan, at bakit nagkatagpo sila ng binata. First year na sila nang magkakilala si Trixie, ang kambal niya, at si Marcus. Magkaiba sila ng eskwelahan na pinasukan, habang si Trisha, ay nanatili lamang sa public school. Si Trixie naging scholar sa isang private school ng purong mayayaman, kung saan naging magkaklase sina Marcus, at Trixie. Mahirap ang buhay na kinamulatan nila. Pero hindi naging hadlang iyon, para mahulog ang loob ni Marcus sa kambal ni Trisha. Naikwekwento dati ng kambal niya na sa tuwing bakante, ay magkatabi sila sa likuran ng malaking puno ng mangga, sa harap ng playground ng school. Doon sila laging tumatambay nito, puno ng mga bulaklak ng rosas na alaga ni Mrs. Tolentino ang buong paligid. Para silang lovebirds in one nest, na naglalambingan doon, chika sa kanya ng kakambal niya. Sa tuwing magkwekwento ito sa binata, ay laging ibinibida nito ang magagandang katangian nito. Gwapo raw ito, matalino, malambing, maalaga, maalalahanin, at higit sa lahat ay napakayaman ng pamilya nito. Nasabi pa niya dati na isa ang pamilya nito, na taga-sponsor sa eskwelahan, kung saan ito nag-aaral. Dahil doon ay lalong na-curious si Trisha na makilala ang binata. Isang hapon, habang mataman na namamasyal sa mga bomban ng rosas, ay nagpupumilit na magpakuha ng bulaklak si Trixie, sa manliligaw nitong si Marcus. Kung mahal mo talaga ako, ikukuha mo ako ng ganoon, Marcus. Please, malambing nitong pagsusumamo, habang itinuturo ang isang napakapulang rosas. Dahil sa hindi nito mahindihan ang hiling ng sinisinta, ay maingat nitong pinitas ang rosas na nagustuhan ni Trixie. Kahit magalit pa ang terror na si Mrs. Tolentino. For you, Trixie, masuyo, at maiksi nitong pahayag sa inibig. Salamat, Marcus, sukli naman ni Trixie, na agad sumilay sa mga lobby ang napakatamis ng itik. Sa ganoong eksena sila nadatnan ni Mrs. Tolentino. Ano ang ibig sabihin nito, Mr. Illustra? May permiso na ba kayo sa pagpitas ng rosas na iyan? Pinayagan ko kayong mamasyal dito, para hindi kayo pakalat-kalat, sa kung saan-saan, pero hindi ko akalaing hanggang sa puntong ito, ay gagawan ninyo ng paglabag ang mga alaga kong rosas. Sita ni Mrs. Tolentino, sa napakalamig na tinig. Dahil sa kabiglaan ni Marcus, ay hindi muna ito nakapagsalita. So, Mr. Illustra, kahit anak ka ng isa sa mga main officer dito sa campus, ay hindi ko papayag ang umabuso ka na lang. I suspend you for 1 week. You also, Ms. Fuentes. Pagkatapos noon, ay nagsimula na silang maglakad palayo. Biglang natauhan si Marcus, nang humikbi mula sa kanyang tabi si Trixie. Agad nitong inalo ang babae.
What's the problem, Trixie? Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Marcus. Matamang tumitig sa rosas si Trixie, at tila batang nakatitig lang doon. Trixie, please tell me what's wrong. Para matulungan kita, pilit na tanong ni Marcus, at hindi mapigil ang yakapin ang dalaga. Marcus, natatakot akong mapag-alitan ni Mama, at Papa. Baka mawala rin ako sa honor roll, pati scholar. Patitigilan ako ni Mama sa pag-aaral, kapag nalaman niyang suspended ako for almost 1 week. Natatakot na pahayag nito kay Marcus, tila may iyak na. Trixie, bulong ni Marcus sa dalaga, na ngayon ay nakadama ng sobrang kirot. Muling ibinaling ni Trixie, sa rosas na ibinigay ni Marcus ang pansin. Natatakot din ako, Marcus, na baka ilipat ako ni Papa sa ibang school, kapag nalaman niyang suspended ako. Bulong pa ni Trixie, na hindi na natapos ang sasabihin, dahil bigla siyang kinabig ni Marcus, at masidhing inangkin ang manipis nitong katawan, sa pamamagitan ng pagkulong sa kanyang mga bisig. Don't worry, Trixie. It's gonna be alright. Hinding-hindi tayo maghihiwalay. Ako ang gagawa ng paraan. Kakausapin ko si Ma'am Terror, okay? Just wait for me in the classroom, bilin ni Marcus, habang nagpapaalam na ito kay Trixie. Habang naglalakad papuntang office si Marcus, ay naisasalub niya sa kanyang isipan, ang isang reaksyon ni Trixie, na rumahistro sa kanyang harap kanina-kanina lang. Halatang may pagtingin din sa akin si Trixie. Hindi ko mapapayagang mawalay ka sa piling ko, Trixie. Hindi ko papayagan, bulong ni Marcus sa isip, habang palapit sa silya ni Mrs. Tolentino, na mukhang may hinahanap sa computer screen nito. Mataman siyang sinuyod ng tingin ni Mrs. Tolentino bago nagsalita. What can I do for you, Mr. Illustra? Can you sit for a while? Mahinahong pag-uumpisa ni Mrs. Tolentino, na tila nabubuweset sa nangyari kanina. Ma'am, it's all about the scene in the garden. Please, ma'am, patawarin niyo na lang si Trixie. Ako na lang ang ako sa lahat, nagsusumamong pahayag ni Marcus. Mataman namang tumtitig si Mrs. Tolentino, na ikinainis ni Marcus. Ayaw pa naman ni Marcus, na tinatapunan siya ng ganoong sulyap, na kung makakatitig ay nang-iinsulto. Mas sanay siya sa mga titig na nangaakit ng mga kababaihan. But not like this. Tila papatayin siya sa kinauupuan. Pero hindi na niya mababawi ang nasabi. Gagawin niya ang lahat-lahat for Trixie. Makasama lang niya ito sa buong taon ng high school life niya. Bigla si Marcus na tinapik ni Mrs. Tolentino sa kanyang pisngi, at tumawa ng napakalakas tila kulog, na dumadagandong. Napatigil lang ito sa pagtawa, nang mapag-alamang nakatingin na ang lahat ng co-teacher nito. So, Mr. Illustra, lahat pala ay gagawin mo para kay MS Fuentes. Kahit pababain mo na ang pride mo. Okay, aalisin ko na ang suspension ko sa inyong dalawa. Papayagan ko na rin kayong mamasyal, at pumitas ng mga rosas. Promise mo lang, Mr. Illustra, na babantayan ninyo, at bibigyan ng kulay ang hardin. Kasi one of these days, ay bigla akong magre-retiro. Why, ma'am? Hindi pa naman kayo masyadong matanda. Mabilis na tanong ni Marcus, na halata namang nagulat. Kasi, iho, sinusundo na ako ng mga anak ko sa Amerika, to migrate for the sake of my family. Pumayag na ako kaya sana Mr. Illustra, ay alagaan mo ang garden. Ikaw ang pagbibigyan ko ng napakahalagang susi. Sana for the following days, ay mapasagot mo si MS Fuentes. Sa first date ninyo, ay doon mo siya yayain, ha? Nang maibigay ni Mrs. Tolentino ang susi, ay mabilis si Marcus na nagtungo sa kanyang classroom. Bukod sa uwian na, ay tiyak niyang wala nang natitirang estudyante sa silid-aralan. Nguit na pangiti siya, nang makita si Trixie sa gilid ng bintana, at nakadungaw roon habang hawak ang rosas na bigay niya rito. Masuyo niya itong niyakap mula sa likuran. Solve na ang problema, Trixie. Pwede na tayong mamasyal, at mamitas ng kahit ilan, dahil ipinagkatiwala na ni Mrs. Tolentino ang espesyal niyang hardin sa atin. Pupunta na kasi siya Amerika, pero kahit biglaan ay happy naman ako for both of us. Paaring ni Marcus kay Trixie, nang mapagtantong hindi ito nakikinig sa mga sinasabi niya. Humarap ito,
at masuyo siyang dinampyan sa pisngi ng halik, na ikinagulat naman ni Marcus. "What's that for? Para saan iyon?" Tanong ni Marcus na halata namang nagulat, at namumula dahil sa katuwaan. "Wala lang. Thank you kiss lang. Salamat, mahal na mahal mo talaga ako, at blessing ka sa akin. Hayaan mo, at masusuklian din kita sa lahat ng goodness mo sa akin," matamis nitong pahayag. "Masusuklian mo lang ako, kapag sinagot mo na ako ng matamis mong oo," malambing na pahayag ni Marcus kay Trixie. "Darating din tayo riyan, Marcus. Wait ka lang," maagap na sagot ni Trixie sa manliligaw. "Sinabi mo iyan, ha?" Paniniyak ni Marcus, habang hinahawakan niya ang palad ng dalaga. Damang-dama pa rin ni Marcus ang pag-ibig, na nilikha ni Trixie sa dibdib niya, hanggang sa makauba ito. Ilang araw ang nagdaan at parang nasa paraiso noon si Marcus, dahil na rin kay Trixie. Nasa loob na sila noon ng kantin, at panay ang order ni Marcus ng mamahaling pagkain, para sa kanilang dalawa ni Trixie, kagagaling lang nila sa isang mall, kung saan sila nag-shopping ng kakambal niya. "Marcus, napakarami yata ng in-order mo. Masyado ka yatang gumagastos." Paninita ni Trixie sa manliligaw, "Umpisa pa lang iyan. Hindi mo pa nga ako nobyo, kaya asahan mong parati tayong mag-shopping, at kakain," mayabang na pahayag ni Marcus sa nililigawan. "Talaga, napaka-sweet mo talaga," sabay subo ni Trixie sa kanya ng isang katsarang salad. Akala ni Trisha noon, ay magiging maayos, at seseryosuhin ni Trixie si Marcus. Pagkatapos ng lahat ng naging effort ng binata, pero yun pala ang magbibigay sa kanya ng malalim na sugat, sa kanyang puso. Ilang minuto na si Marcus naghihintay sa kanyang date, na si Trixie sa dati nilang tagpuan. Sa house garden na ibinilin sa kanya ni Mrs. Tolentino. Dahil sa sobrang pagkainip, ay ipinasya na niyang sindihan ang mga nakahelerang kandila, sa buong paligid ng house garden, para hindi na niya madaliin ang pagsindi mamaya. Ilang minuto pa ang nagdaan, ay wala pa ring Trixie. Hanggang isang oras pa ang nagdaan ay hindi na niya maiwasan ang hindi mapakali sa mga tagpong iyon. Kanina habang inaaya niya si Trixie, sa kanilang silid-aralan ay napansin na ni Marcus, ang tila hindi mapakilang dalaga, na panay ang lingon sa relos, na parang may inaabangan. Dahil sa mga ganoong kilos ni Trixie, ay hindi tuloy magawang sabihin ni Marcus sa dalaga, na gusto niya itong yayaing mag-date sa isang romantic, at decent-ing dating place. Tahimik na lang siyang umupo sa tabi ni Trixie. "Bakit, Marcus, may sasabihin ka ba?" Tak ang tanong ni Trixie kay Marcus. "Pwede ba kitang yayaing makipag-date sa house garden, at 7 in the evening after school?" Pagbubukas ng topic ni Marcus. Namagitan tuloy sa kanilang dalawa ang katahimikan. Maagap siyang nagtanong kung bakit hindi ito makasagot. "What's the matter, Trixie? Hindi mo ba tatanggapin ang invitation ko sa'yo? Minsan lang ako magyaya ng seryosuhan, at ako ang mismong nagyaya sa'yo ngayon, for a special date. Isa ako sa mga heartthrob ng campus natin. Snobin mo na lang ba ang invitation ko sa'yo?" Susog ni Marcus kay Trixie, na kinindatan pa ito. "Hindi ko idina-down ang invitation mo sa akin, Marcus. Parati kong ang tinanggap lahat ng alok mo sa akin, na kumain tayo, at mamasyal, hindi ba? Pero sa invitation mong iyan, ay hindi ko yata pwedeng tanggapin." "Why not? Anong dahilan, at hindi ka makararating?" Naghihinakit na tanong ni Marcus. Mabilis na bumaling ang mga mata ni Trixie, sa isang sulok bago nagsalita. "Kasi sabi ni Mama sa akin, ay may pupuntahan kami tonight. Pero pipilitin kong dumating, Marcus. Basta ihanda mo lang ang sarili mo." "Bakit? Sasagutin mo na ba ako? As in maririnig ko na sa iyo ang matamis mong oo." Nagagalak na suata ni Marcus. Natapos ang usapan nila nang magsimulang tumunog na ang bell, para sa uwian. Hanggang sa dumating nga ang mga oras ng paghihintay niya sa special date niya. Pero 10:00 na ng heteng gabi, ay wala pa ring Trixie Muñoz, ang dumarating. Nainip na tuloy si Marcus sa mga nangyayari, at nagmumura. "Ano ba ito? Lokohan na ba to? Alam naman ni Trixie na ayaw kong pinaghihintay. Ang tagal. Asan ka na ba, Trixie?" Mura ni Marcus, sa kanyang cellphone habang pilit na tinatawagan ang dalaga. Ngunit out of reach ito.
Imbes na magmura ulit, ay napabuntong hininga na lang si Marcus. Muli siyang nag-dial ng number, at pilit na tinatawagan ni Marcus si Trixie. "Please answer the phone, Trixie. I miss you," bulong ni Marcus sa cellphone niya. Napangiti na lang si Marcus, nang may humantong taxi sa kanyang harapan. Tumayo na siya para pagbuksan ng pinto, ang tao sa taxi, pero natigilan na lang si Marcus, at bigla siyang binundol ng kaba sa kanyang dibdib, nang hindi si Trixie ang bumaba ng taxi. Kung di si Trisha. Pagkaalis ng taxi, ay tuluyang lumingon si Trisha. Naglakad ito palapit sa binata. "Magandang gabi, Marcus. Ipagpatawad mo, pero hindi na makakarating si Trixie sa inyong date. Ako nga pala si Trisha, kakambal ni Trixie. Kung may gusto ka pang malaman tungkol sa hindi pagdating ni Trixie, ay basahin mo na lang itong sulat niya sa'yo," malambing na wika ni Trisha sa binata. Sa unang pagkakita pa lamang ni Trisha dito, ay nagkagusto na siya rito. Agad namang hinablot ni Marcus ang sulat sa palad ng dalaga, at dahan-daang binuksan. Umpisa pa lang sa mensahe ni Trixie, ay parang nagkasugat-sugat na ang puso ni Marcus, sa sobrang sama ng loob na nadarama niya, mula sa sulat kamay ng dalaga. Nang matapos ni Marcus ang sulat, ay agad ang pag-agos ng masaganang luha niya. "Bakit, Trixie? Bakit mo ito nagawa?" Pahagulol na tura ni Marcus, kasabay ng pagpatak ulit ng kanyang mga luha. Wala na siyang pakialam, kung anong isipin ng kakambal ni Trixie sa pinaggagawa niya. Basta mailabas niya ang sobrang sama ng loob niya kay Trixie. Habang pinagmamasdan ni Trisha, ang anyo ng binatang nasa harap niya, ay hindi niya maitago ang labis na paghanga. "Minahal mo talaga si Trixie, Marcus. Pero ang katotohanan, ay hindi maikukubli kailanman. Mas mainam ngayon, habang maaga pa, ay nalaman mo na ang totoo. Hindi mo masisisi si Trixie, Marcus. Kahit konti ay napamahal ka na sa kanya. Kung sa bagay, nasa iyo na ang lahat ng gusto ng isang babae," singit ni Trisha sa binata, para pagaanan kahit na kaunti ang kalooban ng binata. Tumayo na si Trisha, at mataman si Marcus na tinitigan, bago umalis ay nag-iwan pa siya ng mga huling salita. "Ipagpatawad mo sana, kung nabigyan ka ni Trixie ng sugat sa iyong puso. Marami pa namang mas nakahihigit sa kakambal ko, hindi ba? Pero sana ay magawa mong kalimutan siya, move on. Minahal ka naman ng kakambal ko, kahit meron ng ibang nagmamay-ari sa kanya," pakli ni Trisha, bago humakbang sa lugar, kung saan tumatangi si Marcus. Ilang sandali lang ang lumipas, ay nagwala na si Marcus. Inawat siya ng dalawang lalaki, pero walang nagawa ang mga ito. Dahil sa sobrang sama ng loob na nararamdaman ni Marcus, ay nagawa niyang ilayo ang mga taong humahawak sa mga braso niya. Inilabas sa bulsa ang susi ng kotse, at mabilis na pinaandar iyon. Habang tumatagal ang pagpapatakbo ng kotse niya, ay bumibilis din ang tensyon na namumuo sa kaloob-looban ni Marcus. Hanggang sa hindi na nailagan ni Marcus ang posteng nakatirik sa may gilid ng kalsada, at magdilim na ang buo niyang paligid. Nagising na lang si Marcus, dahil sa isang kaluskos na kanyang narinig, mula sa gilid ng kama na kanyang kinahihigaan. "Nasaan ba ako, at anong?" pilit na bigkas ni Marcus, habang sinasapo ang bandage na nakapulupot sa kanyang noo. "Kumusta ka na, pare? Meron bang masakit sa'yo?" tanong ni Timothy kay Marcus. "Ano bang nangyari, at ganyan ang inabot mo?" tanong naman ni Sean kapag daka. Mataman lang tumitig si Marcus sa kanila, at mabilis na iniwas ang kanyang kasagutan. "Pre, mga kaibigan mo kami. Kung ano ang isa, ay ganoon din ang lahat. One for all for one, right? We're here, as one of your closest friends," pilit na antag ni Timothy kay Marcus. Tumingin ng pagkaasim-asim si Marcus sa dalawa, at saka sumungaw sa kanyang mga labi ang mga salitang iyon. "Wala kayong maitutulong sa problema ko," bigkas ni Marcus, na tila may baikig sa lalamunan. Nagkatinginan na lang silang dalawa ni Timothy, habang si Marcus ay nag-uumpisa ng umiyak sa harapan ng dalawa. Dahil sa kadahilan ng iyon, ay maingat nilang tinapik at inalo ito. "Bakit? Ano ba talaga ang nangyari?" pilit na tanong ni Sean, bilang leader sa tatlo. "Trixie, ba't mo iyon nagawa?" bulong ni Marcus, habang pinapahid ang sariling luha. "Why? Tungkol ba kay Trixie?
May nagawa ba siyang mali? Tanong ni Timothy, habang nakakunot noo. Mataman silang tinitigan ni Marcus, at saka inilabas ang isang sobra, kung saan naglalaman ang mga kasagutan, kung saan nakapaloob roon ang sagot sa aming mga katanungan. Marcus, alam ko habang binabasa mo ang sulat na ito, ay marami na sigurong mga katanungan ang pilit na ibinubulong ng iyong isip. Siguro hinding-hindi mo ako mapapatawad, sa mga nagawa kong kasalanan, na ngayon mo lang malalaman. Una sa lahat, ang hindi ko pagsipot sa usapan natin ngayong gabi, kalawa, ang mga nangyari, at narinig mo mula sa akin na hindi naman totoo. Mapapatawad mo ba ako sa mga nagawa kong kasalanan, kung malalaman mong lahat ng nangyari sa atin, ay walang patutunguhan, at puro balat kayo lamang. Hanggang dito na lang ang lahat, Marcus. Kahit sabihin mong manggagamit lang ako, at sinamantala ko lang ang kapangyarihan mo, ay hindi mo ako masisi, dahil isa lang akong tao na nangangailangan patawad dahil hindi ako nakapagpaalam sa iyo ng harapan. Patawarin mo rin ako dahil pinaasa pa kita sa puntong ito, na wala naman talagang patutunguhan. Oo, kasalanan ko ang lahat. Siguro labis-labis na ang sugat at hapdi na nararamdaman mo. Pero ang totoo, ay may iba na akong nobyo. Hindi siya katulad mo. Mahirap lang siya, at walang maipagmamalaki sa iyo ni Katie Ting, pero siya ang unang bumihag sa puso ko. Mahal ko siya, pero minahal pa rin kita, kahit imposibleng may patutunguhan itong maling relasyong ito. Siya pa rin ang napili ko, dahil hindi siya iba sa akin. Pero ikaw, ang layo natin sa isa't isa. Napakalayo. Muli ay patawarin mo sana ako. Sana meron pang ibang magpapatibok ng puso mo. Hindi sa tulad kong napaglaruan lang ang puso mo. Patawad. Trixie. Nabigla kami sa mga nalaman namin, mula sa sulat na ibinigay sa amin ni Marcus. Naging mabilis ang buong pangyayari, hindi man lang kami makatulong sa best friend namin, patuloy pa rin siyang tumatangis, habang nakayuko sa aming harapan. Move on, pare, marami pa namang, sambit ni Timothy ngunit hindi pa natatapos ang kanyang sasabihin, nang tingnan siya ni Marcus ng pagkapait-pait, at saka minura siya ng ilang beses. Wala nang babaeng hihigit pa kay Trixie. Siya ang first love ko. Ibinigay ko naman lahat-lahat, pero bakit? Ano pa ba ang kulang sa isang tulad ko? Porke mahirap lang siya, at ako ay mayaman. Hindi na kami agad pwede. Pasiga na himutok ni Marcus, habang pilit na inilalabas ang lahat ng luha niya. Marami nga kaming pera, pero ito na lang parati ang dahilan ng paghihirap ko. Bakit, Trixie? Bakit mo ako niloko? Bulong ni Marcus, habang itinatakip sa mukha ang unan, at tila batang inilalabas ang sama ng loob. Bigla na lang lumukab sa kwartong iyon ang katahimikan, at napalitan iyon ng lungkot. Maya-maya ay nagbalik ang dating Marcus, na hindi na nagdaramdam at tumatangis, ngunit sa unti-unting pagdilat ng kanyang mga malalamlim na mata, ay kapares niyo ng bagong Marcus, na handang gumanti sa nadungisang dangal. Na hanggang sa mga oras na iyon, ay isang matigas, at walang awang Marcus. Siya ang dahilan, at nag-umpisa ng hangarin ni Sean, upang mabuhay sa mundong ito na ang baon ay puot, at walang kapatawarang hinanakit. Isang gabi, habang nag-iinuman sila sa tabi ng pool nila Marcus, ay bigla na lamang humalaklak ito na agad namang ipinagtaka ni na Timothy. Why, pare, what's the good news? Tanong ni Sean habang nilalaro ang malaking ice. Wala, hindi naman importanteng malaman nyo pa ito. At saka wala naman kayong magagawa, oras na malaman ninyo ang pinagkaabalahan ko last week, hindi ba? Patuyang sagot sa amin ni Marcus, habang lumalagok sa hawak niyang baso ng alak. Ikaw, pare, may paseker-sekreto ka nang nalalaman. Unfair na iyan. Antag ni Timothy kay Marcus. Tumingin ng makahulugan si Marcus sa dalawa, at maya-maya ay masaya niyang pinagmasdan ang ice, na nasa loob ng basong nilalagok niya. Nawala na kasi ang problema ko tungkol kay Trixie, at saka sa boyfriend niya. Walang ano-anong pagbubukas ng topic ni Marcus. Ano nang ginawa mo, pare? Huwag mong sabihin, himutok na banggit ni Timothy kay Marcus, na alam na yata kung anong klaseng katarantaduhan, ang pinaggagawa ni Marcus kamakailan. Simple lang. Pinatanggal ko lang ang papa niya sa trabaho, at ang exciting doon, ay hindi na ito makakapasok ng ibang trabaho.
Inalis ko ang license niya, at the same time ganoon din sa mama niya. Ang boyfriend naman niyang gago, ay napagbintangang lang naman na drug user, dahil na rin sa akin. Mabubulok na sa kulungan ang lalaking iyon. Nakangising sambit ni Marcus sa aming dalawa, na walang nagawa kung di ang mapaawang ang mga lobby. Kumusta si Trixie? Tanong ni Sean, na tila may baikig sa lalamunan. Napangiti si Marcus, na tila demonyong nagdidiwang. Nabaliw dahil sa mga nangyayari sa kanyang pamilya, lang araw kasi ang nakalipas, ay natagpo ang patay ang boyfriend niya sa selda. Nagtamo raw ito ng sugat sa leeg, at sa tingin naman ng mga pulis ay sinakal ito. Kaya siguro sa bilis ng mga pangyayari, ay hindi niya nakayanan. Tumigil na rin sa pag-aaral si Trisha, pero noong nakaraang araw ay nagpunta siya rito, para humingi ng tulong para sa kapatid niyang baliw. Ngunit hindi ako nag-atubiling magbigay. Tama na ang isang beses na nagpauto ako. Masayang pagbabalita ni Marcus, kina Timothy. Ang sama mo, pare. Believe ako sa'yo. Ang galing mong gumawa ng pagganti mo, masayang. Sagot ni Timothy, at saka tinapik nito ang yulunan niya. So, anong plano mo ngayon sa kapatid ni Trixie, Marcus? Tanong naman ni Sean, habang nakatingin lang sa binata. Plano? Latina, tanong mo pa ba? Paglalaroan ko lang sandali ang kambal ni Trixie. Matapos ko siyang bigyan ng part-time job niya sa kumpanya namin, ay saka ko paglalaroan ang damdamin niya. Kung anong atraso ng kakambal niya, ay dapat niyang pagbayaran. Pagbabayaran ko siya sa paraang alam ko. Makahulugang sambit ni Marcus. Muling nagsalita si Marcus. Ngayon mag-uumpisa ang bagong buhay sa ating tatlo, mga Brad. Huwag na huwag ninyo akong iiwan, masayang sambit ni Marcus. Tadhana na mismo ang nagturo sa mga ito, para maging mapusok at matigas. Sa buong taon ng high school nila, ay naging malupit ang mga ito. Nangako sila, at nagsimulang magtatag ng alituntunin. Matagal bago napawi ang sugat sa puso ni Marcus, pagka-pose nyon. Napakaurap si Trisha, nang makarinig siya ng pagdodoorbell. Tuluyan niyang ibinaba sa lamesa, ang hawak na baso. Biglang nahigit niya ang hininga, nang makita niya mula sa labas ng pinto si Marcus. Naamoy niya rito ang amoy ng imported na pabango, at amoy ng alak. Agad ang pagkulo ng dugo ni Trisha, at the same time, ng kakaibang damdamin na lumulukob sa kanya, sa tuwina kapag nagkakaharap sila nito. Anong ginagawa mo rito, Marcus? Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Nilangkapan ng dalaga ng galit ang tinig niya. Nanatili lang naman nakatitig ng malagkit sa kanya ito, pakiramdam ni Trisha, ay tila hinahalukay ang kaloob-looban niya, sa paraan ng paglilimayon ng mata ni Marcus sa kabuuan niya. Napamulagat siya, nang mapagtanto niyang manipis na pantulog ang suot niya, natitiyak ng dalaga, na bumabakat ang katawan niya. Okupado kasi ang isipan niya ng tungkol rito, kaya hindi na niya naalala ang suot niya, ng mga sandaling iyon. Isasarado na sana ni Trisha ang pinto, nang mabilis na hinawakan ni Marcus ang hambon at itulak iyon pabukas. Hoy, Mr. Illustra, anong karapatan mong pumasok? Gayong hindi naman kita pinayagan. Panik na habol ni Trisha. Agad niyang sinundan ito, nakita niyang umupo ito sa sofa, at maya-maya'y nahiga. Biglang umusok ang ilong ni Trisha, sa tinitimping galit. Ewan niya kung anong trip na naman ang nais nito, pero hindi niya papayagan iyon. Pwede ba umalis ka na lamang, Marcus? Hindi ka welcome dito. Sa kagabi na, kaya kung maaari umuwi ka na sa mansiyon niyo. Bulyo ng dalaga, ngunit nanatiling hindi ito umimik, kaya upang lalong maghumerentado si Trisha. Mabilis niyang nilapitan, at niyugyug ang balikat nito. Marcus, umuwi ka na, pakiusap, pangungulit ni Trisha. Bigla na lamang siyang hinila ng binata, kaya napasasabsob siya sa matipunong dibdib ni Marcus. Hindi agad nakagalaw si Trisha, dahil naramdaman niyang yumugyag ang balikat nito, tanda na umiiyak ito ng mga sandaling iyon. Please Trisha, maari bang dito muna ako? Wala na kasi akong mapuntahan, tinakwil na ako ni Daddy. Di dahil ayaw mo akong pakasalan, sama mo ni Marcus. Pwede ba huwag mo akong pinapaandaran ng mga kalokohan mo, umalis ka na. Giit pa rin ni Trisha, hindi siya naniniwala sa mga sinabi nito ngayon.
Natahimik siya, nang maramdaman niya ang masuyong pagdampi, ng lobby ng binata sa noo niya. Parang may humaplo sa puso niya. Leon ang laging ginagawa nito, sa tuwing nilalamang siya, noong sila pa may 16 na taon na ang nakararaan. Kung saan, inakala ni Trisha, na tunay ang nararamdaman nito sa kanya. Marahan iginalaw ni Marcus ang ulo, unti-unti niyang iminulat ang mga mata. Tuluyan niyang iginala ang tingin, bago sa kanya ang lugar. Muli niyang ipinikit ang mga mata. Nang magmulat siya, ay naalala na niya kung bakit siya naruroon. Doon pala siya iniwan ni Simon, ang driver nila. Iinot-aynat siyang bumangon, nakita niya ang kumot na nakapatong sa kanya. Nakita niya rin na may isang tabletang aspirin ang naroon. Agad na si Marcus tumayo, at naglakad. Ang huling natandaan niya'y naglasing siya, at nagkaroon sila ng malaking pagtatalo ng kanyang ama, na si Don Arturo. Dahilan upang ipinagtabuyan, at itakwil siya nito sa kanilang mansyon. Naihilamos ni Marcus ang mga kamay sa mukha, hindi niya akalain na seryoso ito. Lahat ng credit cards, at maski ang pagiging CEO niya sa kanilang mga kumpanya, ay tuluyang pinawalang bisa na ng matanda. Napatayo na siya, at naglakad, iginala na niya ang tingin. Nagbabakasali siya na makita si Trisha. Naiinis ang binata, dahil tuluyan nasunod ang kagustuhan ng sariling ama. Kailangan niyang makiusap sa dalaga, napakasalan siya, para mabawi ang lahat ng meron siya. Kung kinakailangan niyang makipag-deal ay gagawin niya. Maski na kahit ibaba niya ang sariling pride. Mabilis niyang pinalis sa isipan, ang kasalukuyang tumatakbo sa isip niya. Dahil lalo lamang nanakit ang ulo niya. Trisha, are you here? Tawag ni Marcus sa dalaga. Ngunit nanatiling walang sagot sa dalaga. Nagpatuloy siya sa paglalakad, hanggang sa pumasok siya sa kusina. Nakita niyang may mga pagkain na nakahanda roon, na nakatakip. Hanggang sa mapadako ang pansin ni Marcus, sa notes na nakadikit sa may ref. Naghanda na ako ng makakain mo, kumain ka ng marami. Pagbalik ko mag-uusap tayo. Trisha ewan niya, ngunit unti-unting napangiti si Marcus. Tuluyan siyang napaupo sa upuan, agad niyang tinikman ang omelette, na parating inihanda ni Trisha sa kanya dati. Biglang nakadama ng kasiyahan si Marcus, sa mga sandaling iyon. Katulad pa rin ng dati ang lasa niyon. Ewan niya, pakiramdam ni Marcus, iyon na ata ang pinakamasarap na omelette, na nakain niya sa buong buhay niya. Nang matapos siyang kumain, ay napagdesisyonan na niyang hugasan ang kinainan. Hindi iyon ginagawa ng binata, ngunit sa tingin niya, kailangan niyang gawin iyon. Dahil wala siyang nakitang katulong sa bahay ni Trisha. Matapos iyon, ay nagpunta na siya sa CR. Laking pagtataka ni Marcus, dahil may nakahanda ng mga damit roon para sa kanya. Naligo siya ng magaan ang loob pagkatapos. Napadako ang pansin ni Trisha, sa kaharap na lalaki. Kasalukuyan siyang nasa isang restaurant, kasama ang asawa ng kambal niya na si Peter. Ito ang naging personal doctor ni Trixie, noong dumaraan sa pagka-depress na nag-lead sa PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Paglaon, matapos na makarecover ang kambal niya, tuluyang nahulog si Peter sa kambal ni Trisha. Hanggang sa magpakasal ang dalawa, at tuluyang tumira sa Amerika. Maging ang mga magulang nila, ay nag-migrate roon, si Trisha na lamang ang hinihimok ng mga ito, na sumunod na. Ngunit mariin lamang tumanggi si Trisha. Bakit mo naman hinayaan, na bumalik sa buhay mo ang Marcus na iyon, wika ni Peter. Naikwento niya kasi rito ang kasalukuyang kinakaharap. Matagal bago hindi nakasagot si Trisha, wala rin siyang maisip na isagot, sa tanong ni Peter sa kanya. Hindi ko alam, sagot ng dalaga. Agad siyang uminom sa mango juice, na in-order ng bayaw niya. Pinakatitigan lamang siya nito, nailang ito pagkatapos. Ewan ko ba sa'yo Trisha, napakarupok mo. Hindi naman ako tanga alam ko kung gaano kawalang hiya ang ex mo. Tingnan mong ginawa niya sa kambal mo, kina mama, at papa, maging sa iyo. Wika ni Peter. Tapos na iyon Peter, saka nararamdaman ko. Kailangan ako ni Marcus, tinulungan din naman niya ako dati Buwelta pa rin ng dalaga. Pero ano ang ginawa niya ha? Trisha, pinaglaruan ka niya. Ginamit, binaboy ka niya. Malay mo kaya lumalapit siya sa iyo, dahil may masama na naman siyang motibo sa iyo. Be realistic Trisha,
successful ka na. Matalino ka, huwag ka naman maging tanga, at bobo this time. Mariin na pangangaral na bigkas nito. Naiyuko ni Trisha ang ulo, sa isip niya'y tama ang bayaw. Masakit man ang mga salita nito, pero totoo naman. Pero gusto kong sumubok ulit, last na ito. Naitugon ni Trisha. Dinag niya ang pagbuntong hininga ng kasama. Okay, bahala ka Trisha, buhay mo naman iyan. Ang sa amin lang, ay ang makakabuti sa'yo. Yuzel ni Peter. Salamat sa pangunawa. Sana huwag mo munang sabihin sa kambal ko, kina mama, at papa ang tungkol kay Marcus. Pakiusap ni Trisha. Don't worry. I'll promise wala akong pagsasabihan. By the way, paano pala si Marky? Tugon ni Peter sa hipag. Biglang nag-isip si Trisha, nawaglit sa kanya ito. Nakagat tuloy niya ang lobby. Alam niyang isa ito sa tatutol, sa magiging desisyon niya. Muling natuon ang pansin ni Trisha, nang muling magsalita si Peter. Alam mo naman iyon, tiyak mahihirapan kang ipaliwanag sa kanya, kung bakit mo iyan gagawin. Ako nang bahala Peter, nasabi na lamang ni Trisha. Nailang-iling na lamang ni Peter ang ulo, sadyang matigas, at hindi na maiiba ang desisyon ng hipag. I wish all the best for you Trisha, you're a wonderful woman. Katulad sa kapatid mo na si Trixie, ay gusto kong maging masaya ka rin. Ngumiti na lamang si Trisha, at napatango. Maya-maya'y nagumpisa na silang kumain. Agad idinikdik sa may ashtray ni Marcus ang hawak niyang yosi, nang mga sandaling makita niya si Trisha, na pumasok sa pinto ng living room. Kasalukuyan siyang nasa may terrace ng sala. Bahagya na ni Trisha na nabuksan ang sliding glass door, nang makita ni Marcus, na may kasamang lalaki. Biglang naningkit ang mga mata ni Marcus, nang makitang maso yung hinawakan ng lalaking iyon ang braso ng dalaga. Dinag niya ang usapan ng dalawa. So ingat ka na lamang dito Trisha, you can call me anytime. If you need someone to hang up, or listen to your dilemma. Malumanay na sambit nito. Sure. By the way, thank you. Dahil imbes na pagbabakasayon ang ginagawa mo, mas inunana mo pa akong kitain, nahihiyang sambit ni Trisha. Ano ba Trisha? Ikaw pa ba? Isa ka sa mahahalagang tao sa buhay ko, nangiting sagot ng lalaki. Ewan ni Marcus, pero biglang sumama ang timpla ng mood niya, sa nakikitang pag-uusap ng dalawa. Dahan-dahan na niyang binuksan ang pinto, ngunit padaskol ang ginawa niyang pagsara niyon, pagkatapos. Dahilan, upang mapunta sa kanya ang atensyon ng dalawa. Nagulat man si Trisha, ay agad na nilapitan niya ang binata, na nanatiling tahimik, at matem na nakatingin kay Peter ng mga sandaling iyon, hindi man lang magawang ngumiti nito sa bisita niya. Sa klase ng pagtitig ni Marcus, sa bayaw na iya'y nahihinuhan ni Trisha na may naiisip na itong hindi maganda sa kanila. Gusto niyang umasam na nagseselos ito, ngunit imposible iyon, dahil sa pagkakaalam niya'y ginagamit lamang siya ng binata. Marcus siya pala si Peter Suarez, husband ni Trixie. Pakilalala ng dalaga sa lalaki. Pare, nice to meet you. May ngiti sa labi na sagot ni Peter dito. Agad nitong inilahad ang isang kamay, upang makipagkamay. Akala ni Trisha, ay hindi aabutin ni Marcus iyon, ngunit matapos ang ilang segundo, ay tuluyang inabot iyon ng binata. Matipid itong ngumiti, matapos iyon, ay agad nang nagpaalam si Peter na uuwi, inihatid ito ni Trisha sa may pinto. Paakyat na sana sa may hagdan si Trisha, nang makita niyang pababa si Marcus. Pagkatapos, ay nakadinig siya ng sunod-sunod na busina mula sa labas. Saan ka pupunta? Napiling itanong ni Trisha. Ayaw man niyang magtanong, ngunit kusang lumabas sa bibig na niya ang mga salitang iyon. Agad niyang iniiwas ang pansin, nang ngumiti si Marcus, at agad siyang ailap-aitan. Nagulat pa si Trisha, nang bigla na lamang siyang halikan nito sa lobby. Halos mayanig ang buong diwa niya, sa sandaling iyon. Awang ang lobby, at nanlalaki ang mga mata ni Trisha, na tinitigan si Marcus. Nasa mga mata naman ng lalaki ang pagnanasa. Don't worry honey, may pupuntahan lamang kami ni Timothy. Uuwi rin ako agad, remember may pag-uusapan tayo. Saka walang babae sa pupuntahan namin. Malambing na sagot ni Marcus. Biglang pinamulahan si Trisha, sa panunudyo sa kanya ni Marcus. Sira, hindi ako nagseselos. Inis na sagot niya sa binata.
Wala akong sinasabihan, don't worry, I'll make up to you later. Pangako ni Marcus, marahan nitong pinisil ang tungki ng kanyang ilong. Hanggang sa mawala ito, ay nanatiling namumula sa kilig si Trisha. Gusto man niyang paalalahanan ang sarili, na ginagawa lamang naman iyon ni Marcus, para makuha ang mga nawalang posisyon nito sa kampanya, at ang mana nito. Para tuluyan na siyang mapa-oo nito, at pakasalan nito. Gusto ni Trisha na umasa, na baka magbago pa ang lahat, na maaring mag-umpisa sila ng maayos, na may maramdaman na ito sa kanya. Ngunit malabong mangyari iyon, dahil sa ma-pride na tao lang naman si Marcus. Ayon na rin kay Don Arturo, ama ng binata, nagkausap sila nito, personal pa siyang pinuntahan nito sa kanyang resort kanina, sinabi nitong kailangan niyang pumayag, sa inaalok na kasal ng anak nito. Kung ayaw nitong pahirapan pang lalo nito si Marcus. Pumayag naman siya, ngunit sa isang kondisyon, hindi siya papayag na makipagsiping, ikinabigla ni Trisha, na pumayag ang matanda, gayong sabik itong magkaroon ng apo. Hinayaan na lamang niya ito, inaakala siguro nito na madali siyang bibigay sa anak nito. Ngunit paano niya mapipigilan ang bugzo ng damdamin, at hindi maakit sa angkin karisma ni Marcus? Paano isasaalang ni Trisha ang sarili, kung kusa nang nanambalik ang pagmamahal niya sa binata? Dahil lahat ng ginagawa ni, ay maaring mabaliwala, kapag muling maibalik kay Marcus, ang lahat ng nawala rito. Dahil isa lang naman siyang isang kasagutan, sa problemang kinakaharap ng lalaki. Sa kaisiping iyon, ay patuloy na inaalipin ng kalungkutan si Trisha. At dito na po nagtatapos, ang ikalawang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga